Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Matagal niyo na ako tagapakinig. Simula pa ata nung nagsimula ang Dear IFM, nakasubaybay na ako sa inyo. Minsan ko ring pinangarap na mai-ere ang kwento ko, pero hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan dahil tuwing naaalala ko ang nangyari sa nakaraan ko, hindi ko maiwasan na manlumo. Ako si Ivy, lagpas na sa 2 dekada ang edad ko. Nagtatrabaho ako bilang real estate agent at bilang isang part-time writer. Simula bata kasi, mahilig na akong gumawa ng mga tula, kwento o iba't ibang likhang literatura. Pero sa lahat ng kwento na naisulat ko, ang sarili kong storya na yata ang pinakamahirap ikwento. Nay, tignan mo oh! May nakuha akong award sa Spoken Word Poetry Challenge sa school. Nakita ko nga siya mag-perform. Ang galing-galing. Thank you, Tita Josie. You're welcome, may pamangkin. Manang-mana ka talaga sa akin. Nay, sa susunod manood din po kayo. Mas gusto ko po kasi na nandun ka. Para mas inspired ako, di ba? Oo nga, ate. Pumunta ka naman sa mga program sa school ni Ivy. Panigurado mag-e-enjoy ka doon. Promise. Oo nga, Nay. At ang dami bang binibentang pagkain sa school kaya hindi po kayo magugutom. Wow! Ang saya-saya nyo namang dalawa. Siyempre, ate. Sino ba namang hindi matutuwa, di ba? Ang galing-galing ni Ivy. Tita, may video po ba ako? Pakita ko po kay nanay. Ay, oo nga pala. Ito, sandali, kukunin ko lang sa bag ko. Oo, ito. Bigay mo sa mama mo. Ayokong makita. Hati naman. Ano? May nawala ba kayo? Ito po, Nay. Certificate po. Ano yan? Papel? Makakain ba natin yan, ha? Ate, maging proud ka naman sa anak mo. Ang tagal-tagal nyo sa labas. Nagsayang lang kayo ng oras para dyan sa papel na yan? Nay, minsan lang naman po ako sumali sa mga contest sa school eh. At talagang sumasagot ka pa, ha? Ate, tama na. Gusto lang naman ng bata na maging proud ka sa kanya. Proud? Ano lang naman niyang ginawa niya? Tula-tula? Sana man lang may napapala siya sa mga ginagawa niya. Oh, may cash prize man lang ba yan? Wala po, Nay. Oh, di ba? Nagsasayang ka lang ng laway at oras. Ay, naku ate. Ikaw, masyado ka kasing konsentidor. Kung sana tinuturuan mo kumita ng pera yan, di sana may silbi yan. May silbi yan dito. Ate, 13 pa lang si Ivy oh. Anong gusto mo sa anak mo? Investment mo? Tita, tama na po. Okay lang po. Oh, ngayon iiyak-iyak ka. Ewan ko sa inyo, ang drama-drama nyo. Sorry, Nay. Hindi na po mauulit. Ewan ko sa'yo. Naiinis ako kapag nakikita kitang umiiyak. Para kang tanga. Aalis na nga muna ako. Baka sa sugalan ako swertehin. Nakakabwisit na rito. O ano ate, ano? Susugal ka na naman? Oh, bakit? At least doon, may chance na magkapera ako. Sa inyo, wala naman akong mapapala. At ikaw bata ka, magsaing ka na nga. Pag uwi ko dapat may pagkain na ha. Kahit man lang yon, may silbi ka. Ivy, pagpasensyahan mo na yung mama mo Baka bad trip lang yung sa sugalan. Lagi naman siyang ganun, tita eh. Halika
Ka nga dito, payakap ako. Basta, kahit anong mangyari, wag na wag kang titigil sa pangarap mo ha. Tandaan mo, hanggat may isang naniniwala sa'yo, go lang ng go. Push lang ng push. Kaso, ayaw naman ni nanay eh. Sus, si ate, naku, puro daldal lang yan. Hayaan mo yun. Kung ayaw niya pumunta, wag siyang pumunta. Kung siya ayaw niyang pumunta sa mga contest na sinasalihan mo, ako palagi susupport sa'yo. Sana po, ikaw na lang yung nanay ko. Huwag mong sabihin yan, Ivy. Mahal ka rin ng mama mo. Baka kasi hindi niya lang alam kung paano ipaparamdam sa'yo. Huwag ka nang malungkot, Ivy. Alam mo, bili na lang tayo ng burger at fries kila Ate Ninang. Yay! Mga idol, lumaki ako nang wala ako nakukuhang suporta sa nanay ko. Pero pilit ko siyang iniintindi dahil sabi ko, hindi mo naman palaging mapiplease ang mga tao na gustuhin din ang mga bagay na gusto mo. Madalas pa nga, nagagaslight ko na yung sarili ko. Yun bang kahit alam kong wala naman akong kasalanan, sarili ko pa rin ang sinisisi ko. Maraming dumaan na importanteng occasion sa buhay namin na hindi namin nasa-celebrate pero buti na lang, nandyan ang tita ko na laging nakasuporta. Kahit papaano, nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa. Nasaan na kaya si nanay? Malapit na magsimula yung ceremony. Ay, special day ko to tapos baka hindi na naman siya makapunta. Pasensya na, Ivy. Medyo na-late ako. Tita Josie! Ay naku, nakaka-stress ang biyahe. Buti po nakapunta ka. Ang layo pa ng bahay niyo ah. Aba, syempre naman. Special day mo to eh. O, teka, picturean kita bago mag-start. O, dito ka. Dito. Ayusin mo buhok mo, okay? Ready? 1, 2, 3. Wow, ang ganda naman talaga ng pamangkin ko. Nasaan po si nanay? Ay, hindi mo ba siya kasama? Ako lang po nag-asikaso at pumunta rito, tita eh. Ay, Diyos ko. Kaya naman pala wala kang kaayos-ayos, oh. Sana naman pumunta si nanay dito. Malay mo naman, Ivy. Hintayin na lang natin dito. O tita, nakabahan ako eh. Huwag ka na malungkot. Andito naman ako eh. Thank you po tita sa pagpunta ha. Buti ka pa. Oo, dapat masaya ka ha. Diba, dapat pag-graduate ng high school, ang laking achievement na nun. Lalo na't salutatorian ka. Oo nga po eh. Kaya nga sana po dumating si nanay para makita niya na sasabitan ako ng medal. Hintay-hintay lang tayo. Baka late lang yun, alam mo naman yung nanay mo. Oo nga eh. Ano bang ginagawa niya bago ka pumunta ng school? Nakita ko po nakabisa siya eh. Sabi niya po may dadaanan lang siya tapos susunod na daw siya. Aba, himala. Nakaredy naman pala yung nanay mo. Baka medyo nahirapan lang si ate kaya malilate lang yun ng onti. Siguro nga po, tita. Oh, diba? Sabi sa'yo, mahal na mahal ka naman ng mama mo eh. Ganun lang talaga siya minsan. Kaya pagpasensyahan mo na lang ha. Opo, tita. Lagi ko naman pong naiintindihan si nanay eh. At love na love ko po siya. Kaya ginagawa ko po ito lahat para sa kanya. Ang swerte-swerte naman ng mama mo sa'yo. Ikaw nga lang, medyo hindi pinalad. Naku, tita, hindi po. Masaya at proud po ako na si nanay ang naging nanay ko. O ayan, sisimula na. Magsisimula na po ang ating seremonya. Tayo'y maupo na pong lahat.
hindi po talaga pumunta si nanay. Hayaan mo. Pagpasok natin sa loob, kakausapin ko yan agad. Nanay? Nay? Nay! Ay, ano ba naman? Ang ingay nyo naman. Ay, ate, Diyos ko naman. Akala namin kung ano nangyari sa iyo. Lasing ka lang pala. Ay, shh. Ang ingay nyo, sabi. Hindi ka na nga pumunta sa graduation ng anak mo. Ganito pa madadatnan niya? Nay, tayo ka na po. May uwi po kaming pagkain. Grabe. Istorbo talaga kayong dalawa kahit kailan. Ate, ikaw na nga tong may pagkukulang sa anak mo. Ay, ang dami mo namang sinasabi. Sige na. Kung kakain, edi kumain. Ano bang pagkain yan? Pansit po, Nay, at saka po pritong manok. Ay, ginising niyo pa talaga ako para lang dyan. Diyos ko, ano man naman. Masarap pa yung pulutan namin nila Nelia doon sa kanto eh. Ay, kayo na lang ang kumain. Aakyat na ako. Mga istorbo kayo. Bakit ganun? Shh, tama na. Kahit kailan si nanay, hindi naging proud sa akin. Wala na akong masasabi sa kapatid ko, Ivy. Basta lagi mong iisipin, nakakampi mo ako kahit ano pang mangyari. Dumaan ang ilang panahon at dumating na sa punto ng buhay ko na sa murang edad, ako na ang bumubuhay sa sarili ko. Nagtrabaho ako sa isang bookshop bilang isang cashier habang nag-aaral ako. Nagpapasalamat nga ako dahil nakapasok ako bilang university scholar dahil kung hindi ko alam kung saan ko kukuhanin ang pambayad sa mga fees sa school. Sa pagkatrabaho ko nakilala ko si Becca. Maliban sa tita ko, si Becca ang nalalapitan ko sa tuwing nag-aaway kami ni nanay o may problema sa bahay. Masasabi ko nga hindi man ako sinwerte sa magulang, swerte naman ako sa tita at sa kaibigan ko. Ay naku, nakakapagod na. Ay, naku, sinabi mo pa. Nakakapagod din pala magayos-ayos ng libro, no? Pero alam mo ba, pangarap ko to. Kasi di ba mahilig ako magbasa? Nabasa mo na nga ata ang buong libro rito eh. Hoy, grabe ka naman. Kung kaya ko lang talaga why not, di ba? Alam mo, minsan nga, hindi ka makausap. Focus na focus sa pagbabasa eh. Palibhasa ka kasi, isang sentence lang, hindi mo matapos-tapos basahin. Grabe naman. Inaantok ka na. Ay, nakakaantok naman kasi talaga, no? Ay, teka. Ha? Maiba lang ako. Kumusta naman sa inyo? Napapansin ko kasi medyo, umu-okay ka na. Oo nga Si mama kasi, hindi na gaano nagsusugal, naninigarilyo at umiinom. Nakikita ko rin na medyo nagbabago na siya. Hopefully, magtuloy-tuloy na. Ay naku, sana nga. Alam mo, naaalala ko ganyan din siya dati. Alam mo, okay na Tapos, biglang babalik na naman sa dati. Sana nga, hindi na bumalik sa dati. Diyos ko, alam mo sa totoo lang, parang ako nga yung nanay sa amin Mama ko kasi napakapasaway. Ay, alam mo, napansin ko nga yan. Kaya nga ang swerte-swerte ng mama mo sa'yo Swerte rin naman ako sa mama ko. Kahit na ganun yun. Ay nako, hindi na lang ako mag-toxis Masyado kang mabait na anak. Ay, oo na. Oy nako, teka ha. May bigla ako naalala Hindi pala ako makakasabay sa'yo ngayon.
may pinapadaanan sa akin yung kapatid ko. Ganun ba? Sige, bukas na lang tayo sabay umuwi. Ay, sige. Promise. Bawi ako sa'yo bukas, ha? Magbabaon ako ng spaghetti. Tapos yun ang lunch natin, ha? Sus, may pambawi naman agad. Okay lang, naintindihan ko naman kasi. Ay, nako. Alam ko kasi na patampuhin ka. Okay lang nga. Pero kung gusto mo talaga magbaon, di sige. Hindi ko tatanggihan yan. Ay, naku, alam ko naman yun. Ikaw pa ba? Ate naman, akala ko ba naman magbabagong buhay ka na parang mas lalong lumalala pa ngayon. Ang ingay-ingay mo naman. Daldal ka ng dali. Ate, hindi ka ba naaawa sa anak mo, si Ivy? Siya na ngayong bumubuhay sa'yo, tapos ipapambili mo lang ng ipinagbabawal na gamot yung mga binibigay niyang pera sa'yo. Ay, ano bang pakialam mo? Ikaw ba yung nanay? Si Ivy, nagpapakahirap mag-aral at magtrabaho para magbigay ng luho mo. Na dapat hindi naman. Ano pong nangyayari rito? Kasi tong nanay mo, lasing na nga siya pa yung galit. Tita, ako na po ang bahala sa nanay ko. Ay, Ivy, naaawa ako sa'yo. Dapat nga nagtutulungan kayo ng nanay mo Pero parang ikaw pa yung alalay ng nanay mo. Ay, umalis ka nga rito. Nakakabulahaw ka. Ang lakas-lakas ng boses mo. Hoy! Ivy! Magsaing ka na nga. Ang tamad-tamad mo. Nay naman, kauuwi ko lang po galing trabaho. Trabaho? Na ano? Kakatiting lang yung sweldo mo. Diyos ko, kahit kailan ka talaga, wala kang kwenta. Ate, sumusobra ka na. Ginagawa na nga ni Ivy para lahat sa'yo Aba dapat lang dahil nanay niya ako. Nanay nga kita. Pero kahit kailan, hindi ka nagpakananay sa akin. Anong sabi mong bata ka? Walang hiya ka? Halika nga rito! Ate! Ate naman Aba, talagang hindi ako magpapakananay sa'yo. Dahil tuwing nakikita kita, naaalala ko yung tatay mo sa'yo. Nay, tama na po. Sorry. Ate, ano ka ba naman? Wala namang kasalanan dito si Ivy. Sus, anong wala? Siya mismo yung kasalanan. Nay, grabe ka naman. Alam mo pa rin naman ako Bakit ka ba ganyan sa akin? Ano bang nagawa ko sa'yo? Akala ko ba okay na tayo? Aba, syempre. Kailangan kitang utu-utuin para bigyan mo ako ng pera. Ikaw naman to. Ikaw tong tatanga-tanga. Ate, tama na. Grabe ka na magtrato sa anak mo. Pwede ba? Umalis na nga kayo sa bahay ko. Ikaw na bata ka. Wala kang utang na loob. Pinatira kita rito sa bahay ko. Tapos, ganyan lang sasabihin mo sa akin, ha? Lumayas ka! Oo, talagang lalayas na ako. Hindi ko na kayang mabuhay sa impyerno na to at hindi ko na kayang mabuhay kasama ang demonyong katulad mo. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon ko na umalis sa amin at iwan ko si Mama. Gusto ko kasing ma-realize niya naman na hindi sa lahat ng oras tama siya. At hindi sa lahat ng oras naiintindihan ko siya. Tao rin naman ako. Napapagod din. Lalo na kung ginagawa mo na lahat pero mali pa rin ang nakikita. Alam ko ang iba sa inyo magagalit sa akin dahil sa sinabi ko sa nanay ko. Sa totoo lang, nagsisisi ako na sinabi ko yun sa kanya. Mahal ko yung mama ko. Pero may mga oras na
sumusobra na siya. Lumipas ang ilang linggo simula nung lumayas ako sa amin. Nakitira muna ako sa tita ko pansamantala habang naghahanap ng matutuluyan. Hinihintay ko ang nanay ko na mag-text o tumawag man lang para pauwiin ako pero wala akong tatanggap na kahit na ano sa kanya. Masakit. Dahil nagagawa akong tiisin ng sarili kong magulang. Minsan nga, naiisip ko, kaya ako ng nanay ko? Namimiss niya kaya ako? Pero mukhang alam ko naman na ang sagot. Masakit man sa akin bilang anak pero mas masaya siya na wala ako sa tabi niya. Hoy! Kumain ka naman. Mukha ka ng zombie, oh. Wala nga akong gana. Ay, Ivy naman, oh. Ivy. Kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Ayoko nga, wala kang gana eh. Ay, ano ba kasi nangyari? Baka sakaling may maitulong ako. Wala. Ayokong pag-usapan. Ay, alam mo ha, hindi naman sa mapilit ako, pero parang gano'n na rin. Hindi kasi gagaan yung pakiramdam mo kapag kinikip mo lang ang lahat ng sama ng loob mo. Ganun ba yun? Ay, at least, it helps kahit na papaano. Ay, pinalayas lang naman ako ng nanay ko sa amin. Ay! Di ba good news yun? Malaya ka na sa iyong physical at mental abuse. Eka naman. Oh. Kahit naman ganun yung nanay ko pa rin siya. Ayun na nga eh. Nanay mo pero hindi ka naman tinuturing na isang anak. Ay, akala ko nagbago na siya. Alam mo ha? Sa totoo lang, mas okay pa nga na pinaalis ka na lang niya sa bahay niya. At least ngayon, malaya ka na. Mga ganong tao, hindi nagbabago yan. Ako! Pero kahit ganun siya, mataas pa rin ang respeto ko sa kanya. Ay, naku, ewan ko sa iyo. Kaya kanya ginaganyan kasi masyado kang mabait. Pero diba, dapat naman talaga ganun. Kasi magulang mo siya eh. Dapat ikaw ang nagpapasensya. Ay, Ivy, hindi ganun yun. Hindi porket nanay mo siya, may karapatang kanyang basurahin. Hindi naman sa magiging bastos ka eh. Pero kasi, sa tagal na pakikipagkaibigan natin sa isa't isa, kahit kailan hindi ko nakita na tinrato kang anak. Ano mo yung kahit tao man lang. Oh. Alam mo, mali sa akin. Bakit ganito? Ay naku, tapos iiyak-iyak ka ngayon. Alam mo, sa mga ganyang bagay, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang may problema, ha? Tandaan mo yan, hindi ikaw. Sila ang may issue. Ewan ko, Beka eh. Diba? Sa mga ganitong pagkakataon mo madalas natatanong sarili mo kung ano bang mali sa'yo? Ano bang mali sa akin? Yung mga tanong na bakit? Ano ba naging kasalanan ko para ganituhin ako? Ay naku, friend. Hindi ikaw ang may problema, okay? Ikaw ang pinakamabait na tao na nakilala ko. Thank you Sobrang thankful ako na naging kaibigan kita. Ay naku, alam mo, ako rin kung alam mo lang. Sobrang thankful ako, napaka-grateful ko to have you. Kaya kapag may nangyari sa'yo na hindi maganda, ay nako, magiging ungrateful talaga ako, nalulungkot ako dahil hindi mo deserve yon. Ay naku, umiiyak na naman. Halika nga rito. Halika rito, yakapin kita. O, halika, yakap ka sa akin, yakap mabuti. Yan, ha? O, sige, iiyak mo lahat sa akin yan. Sige, basain mo ng luha mo ang damit ko. Ibuhos mo. Iyak lang. May sipon pa. Sira ulo ka talaga. Thank you, Eka. Ay naku, no problem. Nagpapasalamat ako na may Beka ako sa buhay ko sa mga ganitong panahon. Ramdam ko na may masasandalan ako sa mga oras na kailangan ko. Sa sobrang swerte ko nga parang nanalo na rin ako sa loto. Nakakabwisit man siya minsan pero yun ang nagbibigay ng kasiyahan sa akin.
Pinilit niya ako na doon na lang tumira sa apartment niya at sagot niya raw lahat. Halos mag-iisang buwan na rin simula nang lumayas ako sa amin pero wala pa rin akong naririnig na kahit ano mula sa nanay ko. Pakiramdam ko, bibigay ako dahil hindi ko siya kayang tiisin. Magulang ko pa rin siya at dapat ako ang magpakumbaba para sa kanya. Kamusta ka na? Okay naman po ako, tita. Kayo po ba? Okay lang din ako, Ivy. Alam mo, pasensya ka na kung hindi kita pwedeng isama dito sa amin. Alam mo naman na madami na kami dito. Okay lang po. Naiintindihan ko naman eh. At saka, nakihati naman ako ng renta kay Becca eh. At mas pabor sa kanya kasi may kasama na siya. Mabuti naman kung nandyan yung kaibigan mo. Hindi ka niya pinapabayaan. Mabuti na lang din po at nandyan ka. Kahit papaano, nararamdaman ko pa rin na may pamilya ako. Ay. Kumusta na po pala si nanay? Yun. Ganun pa rin. Hindi na magbabago yun, Ivy. Bakit po ba siya ganun, tita? Wala na ako sa lugar para magsabi ng kung ano-ano. Basta ang alam ko, kahit anumang rason, dapat hindi ganun yung trato ng nanay mo sa'yo. May kasalanan po ba ako, tita? Ivy, alam mo yang wala kang kasalanan. Siguro sadyang makitid lang talaga ang utak ng kapatid ko. Kaya yun ganun sa'yo. Kung sino pa yung dapat nakakampi mo, sila pa mismo yung magtataboy at maglalaglag sa'yo. Hindi ko lang po talaga maintindihan, tita eh. Bakit siya sa akin ganun? Gusto mo ba siyang makausap? Gusto ko po. Kaya lang, baka kasi masira yung araw niya kapag nakita ako eh. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala. Alam mo si tita, gagawin ng lahat ng makakaya ko para maayos ang lahat, okay? Salamat po, tita. Basta tiwala ka lang, ha? Magiging okay din ang lahat. Pagsubok lang to. Sana nga po, tita. Hindi ko na rin kasi alam ang gagawin ko eh. Ate, gusto ka daw kausapin ng anak mo. Sinabi ko na, di ba? Ayaw ko na siyang makita. Ang kulit niyo naman. Nay? Ay, talagang makulit ka, no? Nay, gusto ko pong mag-ayos na tayo. Ayaw na nga kitang makita. Ano bang mahirap intindihin doon, Ivy? Ha? Nay, ano po bang kasalanan ko sa'yo? Ikaw mismo yung kasalanan. Anong ako, Nay? Anong nagawa ko? Ate, sige na. Sabihin mo na para at least malaman na niya yung totoo. Nakilala ko sa isang bar yung tatay mo. Waitress ako doon. Pero nandun ako Nandun ako para magtrabaho. Hindi para ibenta yung katawan ko. Pero hindi naman natin maiiwasan na makakilala ng mga taong makikitid yung utak. Kaya ayun, naghahasa ako. Sinubukan kong humingi ng tulong pero walang tumulong sa akin. Kaya sabi ni Josie, alagaan na lang daw kita. Sa totoo lang, sinusubukan ko namang maging maayos lahat. Pero kasi, sa tuwing nakikita kita, sa tuwing nakikita ko yung mukha mo, naaalala ko lahat.
Pero hindi ko naman po ginusto yung mga nangyari, Nay eh. Bakit pati sa akin nagagalit ka? Alam ko naman na wala kang kasalanan. Pero wala eh. Naaalala ko lahat. Kapag nakikita kita, alam ko hindi mo ako mapapatawad sa mga nagawa ko sa'yo. At ako, hindi ko kayang kalimutan yung mga bagay na sumira at bumaboy sa buhay at pagkatao ko. Hindi ko kaya. Simula nung nalaman ko ang rason niya, bakit ganun ang trato niya sa akin, parang nawalan ako ng gana sa lahat. Hindi ko pa rin maintindihan ang rason niya. Hindi ko naman ginusto na sila yung maging magulang ko. At hindi ko rin naman ginusto na maging resulta ako ng karahasan. Lumipas ulit ang ilang linggo, natanggap ko na ang mga nangyari sa buhay ko. Lagi kasi akong tumitingin sa bright side at hanggat maaari, hindi ko hinahayaan na magpakain sa mga negatibong pangyayari sa buhay ko. Kayo talaga. Bawi ako sa inyo ha. Sa ngayon, pansit lang talaga ang kinaya ko. I'm so proud of you talaga, Ivy. Sa lahat-lahat ng pinagdaanan mo sa murang edad, namulat ka na sa mga bagay-bagay. Alam mo naman, tita, di ba? Experience is the best teacher talaga eh. Totoo yan. At lagi mong tatandaan, kahit ano pang pagsubok yan, nandito kami palagi para sa'yo. Alam ko naman po yan, tita. 1 taon na nga lang pala. Kagraduate ka na rin ng college. Sobrang excited na akong makita kang umakyat ng stage. Hopefully, tita. Sana po matuloy talaga next year. Ang bilis ng panahon, no? Parang dati lang, nangangarap ako na maging isang teacher. Ngayon, malapit ako graduate. At dahil yon sa sipag at tiyaga mo. Naku, kaya bilib na bilib ako sa'yo. Buti na lang hindi ka nagmana sa mama mo. Ivy? Oh, ate, napadaan ka ata. Happy birthday, anak. Salamat po. Kamusta ka na? Okay lang po. Kayo po ba? Nag-abala pa po kayong dumaan dito. May gusto lang akong ibigay sa iyo. Ito oh. Ano po to? Buksan mo na lang para makita mo. Wow! Ang ganda naman. Ang ganda-ganda naman ng kwintas na to. Salamat po. Naiwan lang yan sa akin ng nanay ko nung nabubuhay pa siya. Sabi niya kasi sa akin, ibigay ko raw yan sa'yo. Ibigay ko raw yan sa magiging anak kong babae. Salamat po. Nagpunta rin ako rito para mag-sorry sa'yo sa mga pagkukulang ko tsaka sa mga kasalanan ko. I am so sorry, Ivy. Nay, okay lang po. Hindi naman po ako galit eh. Dahil naiintindihan ko po kayo. Napakadami kong pagkukulang at ang dami kong maling nagawa sa'yo, anak. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Hindi niyo po kailangan bumawi, Nay. Para sa akin, wala kayong nagawang mali sa akin. Pasensya na rin po kung napagsalitaan ko po kayo ng hindi maganda dati. Ang swerte-swerte ko dahil ikaw yung naging anak ko. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa'yo, anak. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit.
I am very sorry. Ay naku, tama na. Huwag na po kayo umiyak. Sa'yo rin, Josie. Salamat ng marami sa'yo. Sa lahat ng pagkukulang ko bilang ina, ikaw ang tumayong nanay ni Ivy. Salamat dahil nandyan ka parate para sa kanya. Ito talaga si ate, parang ewan. Oo, inaamin ko na may oras na parang gusto kitang isumpa. Dahil mali yung trato mo kay Ivy. Pero, palagi akong umaasa na alam kong darating tayo sa punto na ganito. I am very sorry. I'm so sorry, anak. I'm so sorry, Josie. Ate, kung ano man ang problema mo, willing naman si Ivy at ako gawin ng lahat para sa'yo. Tandaan mo to, ate. Kami ang pamilya mo. Kaya gagawin naming lahat para nang matulungan ka. Oo, Nay. Pamilya tayo. At kahit ano pa ang mangyari, tayo pa rin na magtutulungan sa uli. Alam mo, mag-group hug na lang tayo. Oo nga. Diba? Group hug! Wala naman masamang magpatawad, hindi ba? Sa totoo lang, mas masarap sa pakiramdam kapag napatawad mo na ang isang tao na malaki ang atraso sa'yo. Lalo na't nanay ko yun. Mahal na mahal ko yung mama ko. Kahit ganun siya, thankful ako sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa mundong ito. Masaya ako nakikita ko na may malaking pagbabago sa nanay ko. At this time, nararamdaman ko na totoo na to. Hindi na siya humihingi sa akin ng pera dahil may sarili na siyang business. Tuwing umuuwi nga ako, palaging may pagkain na sa lamesa at laging niyang niluluto ang paborito kong ulam. Salamat sa oras ninyo, Idol. Hanggang sa muli. Lubos na gumagalang, Ivy. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.